Dineklara naman ng House Committee on Justice na may probable cause ang impeachment complaint laban naman kay Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Saksi si Jamie Santos. The Committee on Justice finds probable cause to impeach Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Sa Lunes, iakit na sa plenaryo ng Kamara ang pagdedesisyon kung dapat ding ma-impeach si Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo matapos ideklara ng House Justice Committee na may probable cause ang reklamo laban sa kanya sa botong 38-10. Umusad ang botohan sa kabila ng mga naunang pagtutol dito ng ilang kongresista. His act is not an impeachable offense because plagiarism per se is not even a crime. Its severity is not as grave as culpable violation of the Constitution. Anong pinagbabasihan ngayon ng mga nag-endorse ng impeachment complaint kung mismong yung tao na nag-file at ginamit nila para ma-file yung impeachment complaint laban kay Justice del Castillo ay nagsalitang ayaw nila? Batay sa impeachment complaint, may tuturing daw na betrayal of public trust ang pagkopya umano ni Castillo sa ilang foreign articles para sa inakda niyang desisyon na nagbabasura sa petisyon ng mga comfort women na humingi ng danyos at paumanhin mula sa Japan sa pamamagitan ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pang-aabusong sinapit ng World War II. Nauna nang ipinaliwanag ng korte na nabura lang sa desisyon ng footnote kung saan kinilala ang mga artikulang pinagbatay ng desisyon. 75 boto ng plenaryo ang kakailanganin bago maiakyat sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Associate Justice del Castillo. Pero ngayon pa lang, pinag-iisipan na ng komite na tapusin muna ang corona impeachment trial. Ang preference ko is tapusin muna yung corona impeachment dahil tingin ko maximum of 2 months matatapos na rin yung corona impeachment. After that, pagkatapos na ng corona impeachment, saka na lang i-transmit yung articles of impeachment if ever ng House, doon naman sa Del Castillo. Maging ang palasyo, naniniwalang magiging mabigat para sa Senado at Kamara kung dalawang impeachment ang aasikasuhin nito. It will be a burden if 2 impeachment cases will be filed before the Senate, but again, it will be up to the House. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hindi raw rally bilang pagsuporta kay Chief Justice Renato Corona ang Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo na isasagawa sa Quirino Grandstand sa susunod na linggo. Ayon po yan mismo kay Pangulong Noynoy Aquino. Pero usap-usapan din ang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na umano'y pantapat ng Malacanang sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Saksi si John Consulta. Puspusan na pag-iimbita ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga hindi nito kaanib sa Grand Evangelical Mission o Malakihang Bible Study sa February 28. Regular daw itong isinasagawa sa mga lokal ng INC. Pero ngayong Martes, sa Quirino Grandstand ito inaraos para sa lahat ng kaanib sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Batay sa ulat ng ilang pahayagan, ang pagtitipon ay pagpapakita rin umano ng suporta ng Iglesia kay Chief Justice Renato Corona. Tulad daw sa isang rally sa Korte Suprema na dinaluhan umano ng mga miyembro ng INC. Walang tugon ang INC kaugnay nito. Pero nakausap na umano ng palasyo ang pamunuan ng Iglesia tungkol dito. We talked to our liaison officers with the Iglesia and they denied that ito sa an Iglesia rally. And they tell us, pag meron mo bang rally na sinamahan ng mga Katoliko, ibig sabihin rally ng Catholic Church yun. So ganun po sagot sa akin. Kaya naman ang palasyo, hindi na raw bibigyan pa ng kulay ang nakambang pagtitipon ng INC sa February 28. They're leading up to an anniversary. So we have no reason to doubt Iglesia ni Cristo. It's a religious activity and we wish them well. Itinanggi rin ng palasyo na pantapat sa pagtitipong ito ang paggunita naman sa anibersaryo ng EDSA Revolution sa People Power Monument sa February 25. Sa kabila yan ng inilabas na memorandum ni Executive Secretary Paquito Ochoa na humihikayat sa mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa pagdiriwa. This is not a compulsory process. So there is no such thing as a show of force. This is something that we would like to cherish and remember what we did in EDSA. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa iba pa rin balita, hindi raw aalis sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa bahagi ng lupaing nabili raw noon ng bangkong RCBC. Kaya ang pulisya todo alerto para di maulit ang tensyon doon kahapon. Saksi si Marisol Abduraman.
Bantay sarado na ng mga pulis ang Barangay Balete sa Tarlac City, partikular sa 500 ektaryang bahagi ng Hacienda Luisita Incorporated na nabili ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Ito'y para masigurong hindi na mauulit ang tensyon kahapon nang pigilan ng mga magsasaka ng hacienda ang pagtatayo ng bakod sa lugar ng mga gwardiya ng bangko. That is act of self-defense, yung ginawa nila. Any threatened unlawful invasion of property ng isang tao, yung taong yon has the right to prevent or repel. Wala naman daw nasaktan sa nangyari ayon sa abogado ng mga magsasaka na si Attorney Joel Pahilga. Pero hindi raw dito nagtatapos ang usapin. We are contemplating to file charges of illegal discharge of firearms, grave threat, and even attempted murder kahit walang tinamaan. Yung pagpaputok according sa mga farmers ay direkta sa kanila eh. Ang mga magsasaka naman nanindigang hindi lilisanin ang lugar. Ngayon, hindi kami dapat matakot dahil inaanap nga namin yung aming karapatan. Ang RCBC hindi raw muna magbibigay ng komento hinggil sa nangyari. Ayon kay Pahilga, 2004 nang mabili ng RCBC ang 500 ektaryang lupa mula sa Hacienda Luisita Incorporated. 2011 naman daw nang pagtibay ng Korte Suprema ang legalidad ng bentahan. Kasabay ng pagbabasura sa motion for reconsideration ng grupo na magsasaka. Pero giit na mga magsasaka, paso na raw ang conversion order ng nasabing lupa na isang agricultural land dahil hindi raw ito ginamit sa loob ng 5 taon. Base raw kasi sa conversion order ng Department of Agriculture, kapag hindi na-develop sa loob ng 5 taon na nabiling lupa, muli ito magiging agricultural land. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Tubig sa baybaying dagat sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Bakit kaya kumukulo? 3 estudyante patay matapos malunod sa Angat River sa Bustos, Bulacan. Selebrasyon ng pasalamat para sa pagiging santo ni Blessed Pedro kalungsod sa Oktubre. Pinaghandaan na ng CBCP. At sa showbiz saksi, Hayden Co Jr. agad binawi ang tweet. Kaugnay sa umunoy dahilan ng hiwalay nila ni Doktora Vicky Bello. Wag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Ang Milo Overload ay kaakibat ng saksi sa paghatid ng serbisyong totoo.